Po. Magandang gabi. Okay. Magandang gabi po ulit. Magandang Ayan. gabi. Siguro po dapat napapadalas yung bakasyon nila pastor, no? Para Yun. nabibigyan tayo ng pagkakataon magsalita sa harapan. Minsan tinatanong ko sa mga pastor pati sa leader, sabi ko, kailan po ba tayo uli magme-message sa harapan? Ayun. Kailangan lang pala magbakasyon sila pastor. Ayun. And praise God, it's really is humbling talaga na tumayo sa harapan ninyo at magsalita basta patungkol sa Panginoon. And si Pastor Art nga, sabi niya, binigyan kita ng kaso hindi mapasok daw hindi daw masensend sa akin yung schedule na may message ako. Pero alam nga ni Pastor Art yun na talagang gusto kong magsalita sa harapan. And God have answered that prayer, and here we are. So, we are tackling discipleship for the entire year. No? Our annual theme is Christ calling to true discipleship. And our quarterly theme is the path of discipleship. This month, again, nabanggit na ni Deacon Steve, ang ating topic is contentment or required contentment. I want you to guess, and directly I will be giving you the passage of God, not tackling the word contentment, but I want you to read between the lines how God wants to inspire you, how the Holy Spirit will teach you through His Word. Baka wala kang marinig na word ng contentment, but I want you to listen carefully how God will talk to you through His passages and through His leading for tonight. Okay. When I was given the schedule, God impressed me to look in the book of Ecclesiastes. And I found Ecclesiastes chapter 9, verse 1 to 12. Okay, buksan po ang ating Biblia. Dun sa wala pong dala ng Biblia, nasa harapan po natin ipapasikin yung passage natin for tonight. Okay, Ecclesiastes chapter 9, verse 1 to 12. Let's all rise for the reading of our for God's message for today. Lahat po ng passage natin ay English. Medyo mahirap po Tagalogin kasi ibang mga words. Ecclesiastes chapter 9 verse 1 to 12. And says, So I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are in God's hands. But no one knows whether love or hate awaits them. All share a common destiny, the righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good, so with the sinful. As it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them. This is the evil in everything that happens under the sun. The same destiny overtakes all. The hearts of people, moreover, are full of evil, and there is madness in their hearts, while they live, and afterward they join the dead. For anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that's happened under the sun.
Verse 7, go eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life, in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. I have seen something else under the sun. The race is not to swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Moreover, no one knows when their hour will come. As fish are caught in the cruel net, or birds are taken in snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Please be seated. Ecclesiastes is written by its author known as teacher, which we all understand it's Solomon, or King Solomon. Okay. As we go through this passage, I want you to have an open heart and an open mind. It's really a burden to hear those words, especially death, meaningless, and all have the same destiny. These are reality God have already given us. And yet, all through our life, we're trying to struggle to gain something that we know we will never have. We start with verse 1 to 3. We can summarize in 2 words, common destiny. Paulit-ulit sinasabi doon, mayaman, mahirap, mabuti, masama, whether nag-offer ka or hindi. Ano man ang ginagawa mo, ano mang antas ng buhay mo, lahat tayo, sa madaling salita, ay mamamatay. Sinong hindi nakakalam nun? Or ayaw nating alamin kung kailan? Or ayaw nating harapin ang pagkakataon niyo? Ilan na sa atin ang nawalan? Kilala pa ba natin ang ating mga ninuno? Maaring hindi rin nga natin alam kung sino yung lolo't sa tuhod natin. Sapagkat lahat yun ay magiging gaya lang natin na mawawala. These are reality na we have to face. When the moment we heard this passage, o sa simula nalaman natin na dadating ang panahon, tayo rin ay mamamatay. Simple words. Common destiny. In one word, death. O kamatayan. In Hebrews chapter 9 verse 27 it says, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Kung alam na natin na tayo mamamatay, so what's there? Mamamatay din naman pala ako. Di ba? Contentment is a big word. It differentiates on different person. Sinabi na ni Kuya Steve, anong ibig sabihin nun? Ano ba yung antas o anong bahagi ng buhay natin sasapat para tayo'y maging kontento? Fast forward natin, pagdating sa dulo, mamamatay rin naman pala tayo. Where you will find those contentment on those so many years, and it will just end in nothing. I want you to read that line of your life ending here at the end, which is death. Sabi ng Biblia na binasa natin sa Hebrews, pagkatapos nung namatay nun, may kasunod pa. Hindi siya natatapos na. There is judgment. And on the judgment, hindi yun natatapos.
It will go back again from the beginning. God will review all those stages of your life where you have to be judged. Okay? We'll go deeper on that one as we go through God's message for tonight. Second part of our passage, in Ecclesiastes chapter 9, verse 4 to 6, it says, we summarize it in the dead and the living. Anong pagkakaiba ng buhay sa patay? May dalawang symbolism doon. Yung isa sabi doon, higit pa ng asong buhay ang leon na patay. Okay. Pag titingnan natin sa context ng mga Hebreo, ng mga Jews, pag sinabing aso, nakikita lang yan sa kalye, madumi. Lagi yung tinataboy sa Israel. Mas masawal pa siya kesa sa baboy. Okay? Tulak-tulakan, kumakain ng kalat sa kalye. Ganon ang tingin nila, or ang taas ng kanilang pananaw pag pinag-uusapan, ang aso. Paano ang leon? Malakas, matapang, hari, di ba? Yung mga katangiang humahalili sa leon. Nung pinagkumpara sila, sabi, higit pa yung aso na buhay kesa dun sa leon na patay. What it says on that one? Ang sinasabi dun, anuman ang maging estado mo sa buhay ngayon, mababaliwala lang din kung ikay patay na. Madami ba tayo nakakikilala or naaalala mga sikat, mayayaman, matatanyag, madaming lupain, nasan sila ngayon? Di ba ipapasa lang din naman nila yun sa susunod na henerasyon? Okay. One of my famous entertainment figure, Michael Jackson. Okay? Kayamanan niya, pinagbebenta ngayon. Okay? Yung lupa niya, pinagbebenta. Parang wala nga gustong bumili. Diba? And so what we will be able to gain in our life, who will have it? Diba? Ibibigay din naman natin yun. Mari sa anak natin. Mamaya, sa susunod na henerasyon, baka naman yung anak natin magkaroon ng utang, mababaliwala rin din matatanggal din naman sa atin. Diba? We will never know on all things in here kung saan mapupunta. Gaya lang din ng leon. Nung buhay siya, matapang, matibay, hari, makapangyarihan, takot lahat. Nung namatay siya, asa na siya? Ganon din tayo, no? Masigit pa ang aso na walang-wala, inaalipusta, at least meron siyang buhay. Diba? Ang sabi din doon, for the living know that they will die, but the dead do nothing. Tayong nabubuhay, alam natin na mamamatay tayo. Pero doon sa mga namatay na, hindi na nila nalalaman kung ano nangyayari ngayon. Kasi wala na. There's no after their death. They're just waiting now for their judgment. Sabi sa 6, Ecclesiastes chapter 9, verse 6, their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, lahat sila alaala na lang. And so with us, pag namatay tayo, ang maaaring makakaalala na lang sa atin, yung mga taong malapit sa atin. Pag nawala na yung mga taong malapit sa atin, magiging pangalan na lang tayo. After some time, yung pangalan na yun, baka hindi na maalala din. Diba? Sinong nakakaalala sa atin ng family tree natin? Sino ang ninuno sa ninuno natin? Sabi nyo, Adam and Eve. Common yun, common. Okay. Pero yung pinaggalingan natin, diba? Saan ang galing yung apelyido natin? Sino yung unang kapamilya natin na pumawak ng apelyido? May nakakaalam ba? You're blessed if you remember that one. But yet,
is no longer important. What is important is what is now, di ba? Pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, and especially ang Panginoon. Sa mga pangatlong bahagi ng ating passage, I will title that one, God ordained. Nag-umpisa tayo sa kamatayan. Pangalawa, pinag-usapan natin, ano pinagkaiba ng buhay sa mga namatay. And now, we will be tackling life naman. Kung walang saysay ang buhay, at alam natin lahat tayo ay mamamatay, ano naman sa akin? Ano ang gagawin ko naman ngayong nabubuhay ako? Okay, it says there, go eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Yan. So, we are blessed to have our needs. Pwede tayong kumain, manirahan. Just one sample there, yung pagkain. Okay? This symbolizes necessities, our needs. Pwede tayong kumain, natulog, mag-rest. Okay? Manirahan, magdamit. Okay? Ba't kaya nabanggit dun yung wine? Wine is very important sa Jewish tradition. Bago magsimula ang Sabbath, they have to celebrate by toasting. They will recite with the wine in starting the celebration of Sabbath. Okay, Sabbath, the Sabbath of the week. And at the end of Sabbath, they have again celebrated and reciting again with the wine. And so with the special occasions, holidays. Okay. But remember, so it is divine, so it has to be used properly. Sabi din sa Judges chapter 9 verse 13, but the vine answered, should I give up my wine, which shares both gods and humans, to hold sway over the trees? I will not go through that entire passage, but what it meant, wine symbolizes rejoicing between God and man. Okay. The reason why the Jews celebrated with wine is for them to, not to escape, but to go through their social side, soulish side. Okay? To take them away for a while from their body. To take away that senses for the meantime. But that doesn't mean na maglalasing sila. Okay? It's an ceremony they do, okay, to be partially in their soulish and so with their body. As a reminder, it's written in Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Okay, we all know, for those who are mature Christian, drinking is okay, as long as you do it properly, but not leading to drunkenness, which is the same. Okay? And if you cannot do so, cannot control yourself, better not drink. Okay? That's our guidelines as Christians. So verse 8 of our main passage, it says there, always be clothed in white, and always anoint your head with oil. White is symbol of purity and righteousness. As is written in Isaiah chapter 1 verse 18, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. What it meant by putting white cloth? Do we really have to wear literally or physically white cloth? No. What it meant there, kailangan natin panatiliin, karapat-dapat tayo sa Panginoon. Okay? God approved already our needs, ang ating mga pangangailangan. But there's a reminder, we have to always put our white cloth. Kailangan nating manatili, karapat-dapat. Okay? Sa harapan ng Panginoon. And so, we have to anoint your head with oil. Anong ibig sabihin? In Jewish tradition, they anoint people, okay, pag tinatala ang isang hari, ang priest, ang Levite, or high priest. Okay. It's a way of a holy tradition wherein you're putting him on a post, in a divine post ordained by God.
So, ang sinasabi doon, kung ikay karapat-dapat, panatili mong karapat-dapat ka. And so, God have already anointed you as righteous kung mananampalataya ka. And so, you have to put that oil. Inaugurate yourself of righteousness. Kailangan ka manatiling karapat-dapat sa Panginoon. So, verse 9 ng ating passage, sabi doon, enjoy your life with your wife whom you love, all the days of your meaningless life that God has given you under the sun. For those who are still looking for a partner, there's no hindrance on that one. What it meant there, if you have a wife or a family or a husband, enjoy that one. It's a blessing from God. And God so have ordained love for you to enjoy. For this is your lot in your life, in your toilsome labor under the sun. And lastly, this is ito yung pinaka-busy tayo pang-araw-araw. Sa verse 10 sabi doon, whatever your hands finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Okay. Kung saan kayo marunong, kung saan kayo sa tingin nyo mas magagamit, whether yan sa trabaho, pagpuprovide sa pamilya nyo, or sa ministry. Okay. Kung saan nyo nakikita nyo mas magagamit kayo, magpagamit kayo, and with all your might, the best of yourself. Okay. Ang sinasabi ng Panginoon doon, gawin mo na yan ngayon habang buhay ka. Okay. Sa kabilang banda, huwag ka kupad-kupad. Kaya sinasabi ng Panginoon, gawin mo na yung best mo. Okay? Best. Diba? Walang kulang. Your best. Do your best. Kasi sinasabi ng Panginoon, pag namatay ka, hindi ka na pwede magplano. Diba? Hindi ka na pwede magtrabaho. Kaya, those work is also a privilege. Look at it as a privilege. Kasi nga, hindi mo na yan magagawa kung ikaw wala na dito. Those will be no more useful for you. Or hindi ka na kapakinabang kung ikaw ay leon na patay na. Okay? Regardless matalino ka, regardless na magaling ka, kung ikaw namatay na, wala na rin. Ha? Okay, so fourth part ng ating passage, in Ecclesiastes chapter 9, verse 11, ang sabi doon, it is a blessing for all. Minsan, pag tumitingin tayo sa paligid natin, wala ako nun, or wala ako niyan. Sana may ganun ako. Or, kailan kaya ako makakaraos? Yan. Or, pag nandun ka naman sa taas, parang may kulang pa. Diba? Minsan hindi natin matansya kung anong pangangailangan natin at hindi rin natin alam kung anong pangangailangan sa gusto. Needs from wants. Pag tumitingin tayo, sana may ganun din ako gaya ni kapatid. Or, yung sa katrabaho mo, kailan kaya ako magiging manager? Or kailan kaya ako magiging VP? Oh, mataas yung pangarap mo. Or kailan kaya ako magiging may-ari ng sarili kong kumpanya? Okay? Those are thoughts, dreams. It's okay. Sabi nga ng Panginoon, do your best. And so God will bless you. Okay? We can dream and achieve for it. There's no question on that one. The question is, how, when, how we will achieve it. Ang sabi dun sa passage, the race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Anong pangako ng Panginoon doon? Dadating rin yan. Okay? So God have ordained already in your life, even you haven't seen it on your present time, if God wants you to have that, and if God wills it, you will have it. Okay? Don't be jealous or try to always put on yourself na, hindi ko kakayanin yun. But if God wants you to have it, therefore, God will give it to you, regardless what your weaknesses are. Because God already appointed that one,
even you're not even born yet. God have already approved your needs. God already approved your partner in life. God already approved your celebrations. And this time, God is saying, what you want, if God's will, in time, you will have it. In the last passage, before we proceed to that one, that verse 11 also tackles the topic of worrying. Okay? Yun nga, di ba? Nagsiselos ka, naiingit ka, or sabi mo, kailan ako makakalabas sa akong problema? It also goes through the word, yung worry. Okay? Magiging balisa. Okay? So, sa Luke chapter 12, verse 22 to 25, ang sabi doon, then Jesus said to His disciples, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothes. Consider the ravens, they do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them, and how much more valuable you are than birds. Who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Since you couldn't do this very little thing, why do you worry about the rest? Okay. So do not worry. That's the main passage of the Ecclesiastes chapter 9:11. Everything has its appointed time. You have to be patiently waiting for God's time. And last part ng passage natin sa Ecclesiastes chapter 9:12, I name it when. We'll go back to the first part ng ating passage. We have already identified death is present for everyone. This we cannot escape. Ang tanong ngayon sa last passage natin sa 12, kailan? Sabi ng doktor, 6 na buwan na lang daw ako. Sabi nung surgeon, baka huling surgery ko na lang to. Sabi nung kaibigan ko, kasi dumaan na siya sa ganitong problema, baka daw mahina na yung 1 taon. Those are words difficult to receive, mahirap tanggapin. And so, mahirap pakinggan. And lalo na, pag alam mong wala kang makakapitan or hinang-hina ka. It all goes down to your doubt, to your worry, seeking for God, and sometimes questioning God. The question is again, kailan ba? Bukas ba? Makalawa ba? 6 months, 1 month, 10 years? Kailan? Sabi sa 12, moreover, no one knows when their hour will come. As fish are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. What are those evil times? Maybe illness. Ano yung nakikita natin araw-araw lumalabas sa balita? Earthquake dito, di ba? Volcano dito. Okay. Aksidente sa road, araw-araw. And some, sad to say, by crime. Those are all evil times. Even our illness is evil time. It's appointed for us, in our weaknesses, these things kailangan nating harapin. But yet, we don't know when will be that. Kailan nga ba? Kailan? Alam natin mamamatay tayo, pero hindi natin alam kailan. So, isang tabi muna natin siya. Isang tabi muna natin siya. Let's go back to our life right now. Alam ko na kung anong approve ng Panginoon. Anong ang dapat kong pag-focus? Anong kailangan ko pagbigyan diin sa buhay ko ito? In Ecclesiastes chapter 5:10,
sabi doon, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied. With their income, this is too is meaningless. Mark chapter 8:36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit his soul? Money is not the answer anymore in your life. You cannot bring it when you're dead. Diba? And so, kahit maging pinuno pa tayo ng buong mundo, diba? Mataas ang opisyal or napakayaman natin, magbabala naman tayo sa Panginoon pag namatay tayo. Yung kaluluwa natin sa pupunta. Pag hindi kasama ng Panginoon, saan tayo? Wala lang din. In Genesis chapter 3, verse 19, sabi doon, by the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Hubad tayong dumating, isinilang na ating mga magulang, na ating nanay. Ganun din tayong babalik pag tayo inilibing na. Maaring marangya ang ating libingan, or maaring marangya ang ating ataol, pero hindi natin yan kasama pag tayo tumuwid na sa kamatayan. Let's see this parable of the rich man. Luke chapter 12, 16 to 21. Jesus was telling this story, and he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Okay? Ang dami niya ng ani. Hindi niya na alam ngayon kung saan niya ilalagay yung ani niya. Okay? Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones. So, hindi na siya magkasya sa maliit. So, sisiraan niya yun. Gagawin niya ng mas malaki. Okay? And there I will store my surplus grain. Okay? Yung mga sobra-sobra niya. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Now God said, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. Muli, wala tayong iharap sa Panginoon. Makaimpok man tayo ng sobra-sobra pag namatay tayo. At hindi rin natin alam kung kailan yun. Wala lang ding saysay ang ating mga pinagpagawa. Sinasabi ba nyo na huwag tayo mag-ipon? Hindi. Nabanggit na natin kanina. God ordained for you to do your best on everything you have chosen to. And so be blessed dun sa mga ma-achieve natin. What is saying there na lahat ng ginagawa mo, kung wala sa Panginoon, wala rin din saysay mo. Kasi yung kaluluwa mo ang mas importante kaysa sa kayamanan mo na aangkin ngayong buhay ka. Let's go to our conclusion for our best message for tonight. We'll move in Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Let's expand that one by reading another passage. Ecclesiastes chapter 3, verse 17. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. Paano tayo husgahan ng Panginoon? Kailangan na natin tanggapin ang kamatayan. Alam na natin na ang ating kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa ating maiimpok dito sa buhay natin. Now, question, how will God judge me? Paano niya ako hahatulan? And followed by another question, ano ang dapat kong
gawin. In 2 Corinthians chapter 5:21, God made Him, which is Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. If God will judge both the righteous and the unrighteous, God said here na may paraan para tayo maging makatwiran o karapat-dapat sa Panginoon, which is through Jesus Christ. Ang tanong, naramdaman nyo na ba yun? Or sumagi na ba sa isipan nyo na hanapin kung sino magbibigay sa inyo ng karapatan na masabing karapat-dapat ka? Sumagi na ba sa ating isipan, may isang kulang sa buhay ko na yun ang dapat kong pagdesisyonan at yun ang dapat na lakarin ko o gawin kong hakbang o maging bahagi ng aking buhay para maging kaaya-aya, maging makahulugan yung buhay kong ito. In Ecclesiastes chapter 3:11, it said, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom that God has done from the beginning to the end. In our life, in our heart, and in mind, you have to find that willingness or that desire na anong gagawin ko pagkatapos ako mamatay dito. Sinasabi dun sa passage, lahat tayo ay maghahangad na hindi na mamamatay. Nag-get nyo ba din yung sa passage? Sabi dun, He has also set eternity in human heart. Kanina, pinapaliwanag ko sa inyo, kailangan natin tanggapin na may kamatayan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ibinigay ko sa puso nyo na magnais na hindi ka mamamatay. Nakakalito ba yun? Sinasabi ng Panginoon, lahat, payaman, mahirap, anuman antas mo sa buhay, mamamatay ka. Pero sinasabi niya dito, pero lahat pinagkalooban ko na magnais na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Panginoon na magnais na hindi ka mamamatay. Gusto ba natin yun? Na hindi tayo mamamatay? Parang ano lang, mahi ka, parang magic pag sinasabi, hindi ako mamamatay. Ay, nagsisinungaling ka, kapatid. Paulit-ulit mo sinabi, mamamatay tayo. Ngayon sinasabi mo, magnais ka na hindi ka mamamatay. Parang hirap punawain yan. Pero God was saying, though it's difficult to understand, mahirap tanggapin na mamamatay tayo. Sinasabi niya, may buhay na walang hanggan. Okay? Paano natin ma-receive yun? Paano natin tatanggapin? John 3:16, very familiar verse. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Lagi natin naririnig yun. Eternal life, eternal life, eternal life. The question is, have you received that eternal life? You are still alive, dog. Pinagkukumpara natin, no? Buhay ka pang aso. May pag-asa ka pa habang nabubuhay ka. You have all this lifetime to decide, will you receive that eternal life, which is through Jesus Christ, or you will just wait until you die like the lion? Is your question? In final instruction, I hope you find the answer or the main focus of our message for tonight about contentment. Contentment of what life brings us is not what really life is. The life, what we have after, that you have to focus on. Okay? Huwag ka mag-isip na, hindi pa ako kontento dito. Achieve ako ng achieve.
But that's no longer important. What you have to achieve, no longer material needs, but yet spiritual needs. You have to focus now, life after death. That eternal life that God impressed in your heart. God told you, in your heart, I gave you that desire to seek for eternal life. Kaya tayo, nung hindi pa tayo mananampalataya dun sa mga mananampalataya dito, laging may kulang. Kasi nasa puso na natin, gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Kaya kung hindi ka pa nag-decide, read that passage again, John 3:16, and try to understand where is the answer there. The answer is Christ Jesus. Final instructions in 1 Thessalonians 5:12 to 23. Now you know what you have to achieve for. Tingnan natin yung mga dapat nating gawin, more specific sa ating buhay. 1 Thessalonians chapter 5:12 to 23. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to do what is good for each other and for everyone else. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit. Do not treat prophecy with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. May God Himself, the God of peace, sanctify through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Once you change your perception ng buhay mo, at nakikita mo na yung sarili mong ginagawa itong mga to, I hope, just like Paul, you will be living the same contentment what we have. Paul said in Philippians chapter 1, verse 21, for me, to live is Christ, and to die is gain. I hope you will find your contentment in your life by focusing what is more important, which is after your death, rather than trying to achieve, which we cannot keep with us when we die. Praise the Lord.